Hi everyone, this is Daisy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga succulent ko na mas naging stress ngayong per months. So let's start with the Sikiveria Bloody Maria. As you can see, mas naging red yung kanyang petals, lalo na yung tip nung succulent na to o Echeveria. At first, naging light pink muna siya and then now it's starting to get red in color. As you can see in the video also, wet pa yung succulent kasi katatapos lang ng ulan. Tapos nagkuha kagad ako ng video para maipakita ko sa inyo. The next one, hindi ko alam yung succulent ID niya. Pero dati kasi wala yung pinaka red pink tips niya. Pero yung farina niya maganda pa rin. So hopefully yung mga nasa inner set ma-perfect natin yung farina. Kasi yung outer medyo may mga fingerprint. So hindi siya masyadong magandang tingnan. The next one is another Echeveria Bloody Maria. Ito naman yung mas stress color niya. So, eventually, kung mas stress natin yung unang pinakita ko, magiging ganito din yung color niya. So, you can see, red na yung petals na, lalo na yung back part. And then, going up to the tip, napaka-red na niya. Pero, mas lumiliit yung succulent o Echeveria pag nasi-stress in color sila. The next one is an Echeveria Silver Queen. Nung una, ang napansin ko lang dito is yung farina niya is just white. Parang wala masyadong pagbabago pero parang nagiging orange na yung tip niya. Yun lang yung nakita ko pero parang madumi pa rin siya tignan gawa nga ng farina. So medyo matatagalan bago ko ma-perfect yung farina niya. Kung nakita nyo up close, orange na yung tip nung Echeveria na to. The next one is Echeveria Pink Champagne. This time, makikita nyo na yung pink color niya. Kasi before, medyo napaka-light pa nung pagka-stress niya. But right now, it's starting to get really pink in color. So, tignan nyo, basang-basa pa siya ng ulan. So, I guess yung rainwater plus yung cold weather and also yung enough sunlight na nakukuha is nagko-contribute para mas maging mas stress pa yung ating mga succulent or Echeveria na pinapakita ko sa inyo ngayon. The next one is one of my favorite ngayon kasi as in super stressed na yung the whole succulent na to o the whole part ng Echeveria. Ito yung Echeveria Kisses. Chocolate in color. Chocolate brown ang color niya pero yung tips niya is like somewhat red in color. So napakaganda talaga nito and napakakinis ng kanyang leaves. Parang kung masasabi ko, perfect tong Echeveria na to. So sana ma-maintain ko na ganon hanggang next year. The next one is a kind of Echeveria agavoides pero hindi ko alam yung exact ID niya. So, yung karakteristik ng agavoid is meron silang molded wax. As you can see in the video, yung kanyang tips o yung tips ng leaves niya is getting dark in red color. So, nagiging dark red na yung color ng tips niya. So, ang ganda niyang tignan. Hopefully, mas maging mas red pa siya habang lumalamig yung panahon natin. Para nga pala sa mga hindi nakakaalam, I live here in Silang, Cavite area. The next one is an Echeveria. It's a hybrid of Lawi and Echeveria Ariel. So, nung nabili ko to, dati, white yung petals na and then yung mga tips lang yung red. But now, it's getting all over the leaf, starting to get a red pigmentation. So, hopefully, by December, mapa-fully red natin siya. Pero hindi ko talaga alam kung ano yung itsura niya pag fully stressed na.
The next one is an Echeveria Violet. This one, hindi pa siya stress pero gusto ko lang din siyang i-share sa inyo kasi napakaganda ng farina niya sa inner rosette. So, na-flex ko na to dati before sa mga previous video ko. Gusto ko lang ulit ipakita para dun sa mga hindi pang nakapanood ng previous video ko. So, maganda siya. So, sana ma-maintain ko na clean yung farina niya para wala ka tayong makikitang dumi na fingerprints o yung mga bakas-bakas ng ating paghawak sa kanya. The next one is the Echeveria Marble Gold. So, ito, dati medyo malaki siya. Tapos lumiit siya pero wala akong nakikita masyadong pagbabago sa stress color niya. Pero ang napansin ko lang, mas naging compact yung leaves niya compare dati. Kasi parang dati parang nakabuka lang basta yung kanyang leaves. Tapos lumiit talaga siya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung ganito na ba talaga yung stress color niya. Kasi ang alam ko, ang Echeveria pag lumiliit is nasa stress sila. The next one is the Echeveria Hercules. It's one of my favorite kasi napakabait sa lowland o napakabait sa akin ng mga Hercules. At saka hindi all year round, lagi silang ganyan yung color nila. Yung tips is red. Hindi ko lang alam sa iba kung ano yung tsura ng Hercules sila. Pero sa akin, all year round, ganito talaga sila. Kahit tag-ulan, kahit summer, ganyan talaga yung itsura nila. Meron pa kasi ako sang Hercules nandun sa may basin sa harap ng bahay. The next one is hindi ko alam yung succulent ID. Pero dati, i-flex ko to sa inyo, kitang-kita nyo yung mga black spot niya sa leaves. But this time, hindi nyo na makikita kasi yung pigmentation ng kanyang leaves is nagbago na. Mas naging red in color na siya. And kung mapapansin nyo, lumiit din siya compared do sa unang flex ko sa kanya. The next one is an Echeveria Fire Pillar. So, ito, favorite ko din to. Medyo nag-shrink na yung size niya. Dati kasi medyo malaki siya. Ngayon medyo lumiit siya. Pero, yung pagka-compact ng leaves niya o nung pag-rosette niya is napakaganda. And, tsaka solid na solid yung pagka-red nung tips. Para siyang cat's claw, pero iba yung color ng pagka-green niya. Yung cat's claw kasi is mafarina. Ito, parang molded waxing leaves. The next one is the jewel tone. Parang kawig siya ni Solomon. So, you can see na pinkish red in color yung tips niya. And compact din yung rosette niya. Na-feature ko na rin to last time sa previous video ko. Pero mas naging red yung tips niya. As in, pati yung outer leaves, naging red na. Red-pink yung tips. Before kasi yung inner rosette lang yung may pink-red na tips. Ito naman yung stress color ng Echeveria Violet Queen. So, ito naman hindi perfect yung farina niya, pero makikita niyo yung pagka-purple ng tips ng leaves niya. Even the outer and the inner leaves, may pagka-purple siya. So, madumi nga lang siya tignan kasi yung farina niya, lagi kasing nahahawakan. The next one is a very beautiful Echeveria. Unfortunately, hindi ko alam yung succulent ID niya. Pero before, yung edge lang nung leaves niya ang red. Pero look at now. Napaka-red, napakaganda ng pigmentation niya. As in, na-amaze talaga ako nung nakita ko siya kasi ang laki ng pinagbago niya. Light red lang kasi before. Tapos talagang mas naging compact din yung inner rosette. Ang ganda. In person, pag nakita nyo, super ganda talaga. And then, ito yung tinatawag na red blush. It's like an agavoid or part of the agavoid family. So, molded wax yung kanyang leaves. And kitang-kita nyo naman, Christmas na Christmas yung dating ng leaves niya. Red tips yung kanyang mga leaves. So, ang ganda. Hindi din siya maselan na kumakapit yung water sa leaves niya. Ganyan lang siya. Tapos, isi-shake ko lang yung pot tuwing umaga kasi nga, everyday,
sa gabi or sa hapon umuulan dito sa amin sa Silang Cavite. Ito naman yung isang Echeveria fire pillar, bali dalawa sila na nandito sa veranda area. Yung isa parang yellow-green, pero mas maliit itong pinapakita ko ngayon sa inyo sa video. Pero maganda din yung pagka-stress niya. Yung isa kasi mas more on red yung tips. Ito naman yung lining ng kanyang leaves is red. Yung dun sa una kong pinakita, red yung tips pero yung lining niya ng leaves hindi masyado. The next one, hindi ko alam kung ito yung tinatawag na red wing na Echeveria. So, I'm not so sure about the name of this succulent or Echeveria, pero napakaganda ng red tips ng kanyang curly petals. So, kung makikita nyo, naka-curl yung mga petals niya at ang ganda. Pero, nagtutuhead siya eh. So, minsan ayoko nang nagtutuhead sila kasi parang nasisira yung rosette nung Echeveria. Pero, wala tayong choice. Ito is an Echeveria na merong caruncle. So, yung caruncle, ito yung mga kulubot sa mga dahon. So, as you can see, purple yung color nung caruncle niya, pero yung inner set medyo white pa. Tapos, napansin ko yung outer leaves is pahaba, then yung sa inner rosette is parang nagiging pabilog. The next one is the Echeveria Baron Gold. So, hindi ko alam kung bakit siya tinawag na Baron Gold, pero siguro medyo gold nga yung tips ng kanyang petals, pero may caruncle din siya. So, mas makapal yung caruncle niya. And nagre-red din yung caruncle niya. Nag-iiba-iba din yung shape ng caruncle, depende sa leaves. So, hindi ko talaga alam kung bakit Baron Gold. Baka pag mas lumamig pa yung panahon, maging gold in color siya. Let's see. The next one is an orpet. So, medyo nagpo-purple yung leaves niya. Pero bluish gray pa rin yung main dominant color nung orpet. So, mas lumiit siya, mas naging compact. Siguro nga ganun yung sign pag magsisimula na sila maging stress. Ang problema lang kasi sa orpet, pag umuulan, talagang kailangan mong tanggalan ng water kasi parang sumasahod ng water yung petals niya. Ito naman yung isang Echeveria. Nang nabili ko siya, ganito na yung tips ng petals niya. It's black red in color. Pero mas tumingkad ngayon and yung inner rosette is mas naging compact. Kung mapapansin nyo, mas mahaba yung outer leaves sa inner leaves. Yan. Maganda siya kasi parang sa tingin ko kahit hindi siya stress, ganyan pa rin yung color ng petal. Mas nagiging dark in color lang. Eto naman yung isa na parang lovely rose yung dating niya, pero iba siya eh. Mas chubby and mas pabilog yung kanyang petals at napakaganda ng tips ng petals nito. Yung red lining na pigmentation is very concrete. I mean, talagang visible na visible. So, napakaganda talaga nito. It is also one of my favorite right now na nasa veranda area or rain is shine area ng garden ko. So, that's all for today's guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye-bye.